Nasawi sa pananaga ang away lupa ng isang lalaki at kaalitan niyang mag-ama sa Rodriguez, Rizal. Umabot sa puntong nag-agawa ng itak ang biktima at mga suspect. Ating saksihan. Hala, duguan. Hala, ang daming dugo. Oh! Matindi na ang tinamong mga sugat ng lalaking ito habang nakikipag-agawa ng itak sa dalawa pang lalaki sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Awatin po, pulis! Wala po bang pulis dyan? Tinangkang umawat ng mga nasa paligid pero nagpatuloy ang pagtatalo hanggang sa tuluyan ng bumitaw ang dugoang biktima. Lumayo na rin ang dalawa niyang katalo na umano'y mag-ama. Ayon sa isang saksi, nagulat na lamang siya nang magtakbuhan ng mga tao sa lugar habang hinahabol ng taga ng mga sospek ang biktima. Nakita ko pong may humabol na tumakbo rin pong may daladalang itak. Tapos ang ginawa po ng anak dun sa nataga is nagsuntukan po sila. Yung pong tinaga ay natumbab, dun po pinagtataga ng matanda, nung tatay po nung naunang tumakbo. Inalalayan daw ni Marilyn ang biktima habang hinihintay ang ipinatawag na ambulansya. Nataranta na rin po kasi ako, sir, kasi po yung dugo po niya po is tulong ng tulong. Ayon sa mga pulis, agawan sa lupa ang sanhi umano ng pag-aaway. Dagdag pa ng mga saksi, nagtungo umano ang biktima sa pinag-aagawang lote nang puntahan siya ng mga sospek. Arestado ang mga sospek na 65 anyos at anak niyang 31 anyos. Naharap sila sa reklamong frustrated homicide. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Nakalabas na ng ospital ang biktima at mas maayos na raw ang lagay. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Sa bisperas po ng special session ng Kongreso, idinulog sa Korte Suprema ng 9 na senador ng Cayetano Bloc ang issue ng liderato ng Senado. Ang nais po nila, ibalik ang Senado sa dati nitong estado bago ang sesyon noong June 3 na nagluklok kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Saksi, si Sandra Aguinaldo. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Ang sesyong ito kung saan iniluklok ng kanyang mga kagrupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, kino-question ngayon ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa Korte Suprema, hiling nila maglabas ng status quo ante order para ibalik ang Senado sa dati nitong kondisyon bago ang June 3. Hiniling din nilang ideklarang walang bisa ang lahat ng aksyon sa sesyon ng araw na yun, kabilang ang pagdedeklara ng quorum, pagbakante sa lahat ng elective position sa Senado at paghalal ng mga bagong officer at chairperson ng komite. Hiniling din sa Korte na ideklara na nananatiling Senate President si Cayetano, si Senadora Loren Legarda naman bilang Senate President pro tempore. Gayun din ang Senate Secretary at lahat ng chairperson ng komite bago ang sesyon noong June 3. Kasama sa respondents ang 12 senador na dumalo sa sesyon noong June 3, kabilang si Senador Cheese Escudero. Nung dumating si Escudero sa plenaryo, idineklara ng Gatchalian Bloc na sapat na ang kanilang bilang para magkakorum. Kasama rin sa respondents sina Renato Bantug Jr. na itinalagang Senate Secretary at retired Police Major General Alfredo Corpuz na itinalagang Sergeant at Arms. Kasama naman sa mga petitioners sina Cayetano, Legarda at 7 pang senador ng Cayetano Bloc. Hindi kasama sa mga petitioners sina Senador Joel Villanueva at Senador Mark Villar na umuugong na posible umanong umanib sa new majority. Hiningan namin sila ng reaksyon. Katwiran pa ng mga petitioner, nararapat aksyonan agad ng Supreme Court ang kanilang petisyon dahil may genuine issues of constitutionality. Anila na dapat matugunan. We have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. Ayon naman kay Senador Ping Lacson na isa sa mga respondent, dapat daw mas maagang inihain ni Cayetano ang petisyon. Gusto raw ba ni Cayetanong gumawa ng eksena bukas sa pag-invoke ng kanyang petisyon sa Korte Suprema? Ani Lacson, hindi raw papayag dito si Gatchalian at ang kanilang grupo. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng iba pang respondents.
Bukas nakatakdang magsagawa ng special session ang Senado at Kamara. May listahan ng legislative measures na nais ng Malacanang na maipasa pero posible ring makapagluklok ng bagong Senate President habang nakasesyon. Bukod kasi sa 12 senador ng Gatchalian Bloc, nagsabi na si Villanueva na dadalo siya sa sesyon. 13 boto ang kailangan para makapaghalal ng bagong Senate President. Kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Walang katiyakan sa ngayon kung dadalo ang Cayetano Bloc sa special session. Patuloy naming hinihingan na reaksyon si Gatchalian at iba pang senador ng kanyang grupo. Pero sa naunang pahayag, sinabi ni Gatchalian na umaasa siyang dadalo ang Cayetano Bloc sa sesyon bukas. Tumanggi siya magkomento kung 13 na ang kanilang hanay bukas. So paano kung hindi sila umattend yung block nila, makakapagpatuloy pa rin Yes, because of the yung Avelino case, may quorum tayo. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinatawan po ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada ng 3 buwang preventive suspension sa gitna po ng kinakaharap na kasong graft dahil po sa flood control scandal. Saksi, si Joseph Moro. Nakadipin na si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder na kanyang kinakaharap. Kasabay nito, gumugulong ang hiwalay ng 213 million peso graft case dahil sa pagkuha niya umano ng kickback mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Kaugnay ng nasabing graft case, sinuspindi ngayon ng Sandigan Bayan 2nd Division sa Estrada sa pagiging senador sa loob ng 90 araw o 3 buwan habang nililitis sa dibisyon ang kasong isinampa laban sa kanya ng ombudsman. Sa resolusyon na nilabas ng korte, sinabi nitong ang 90-day preventive suspension ay epektibo oras na matanggap ni Estrada ang resolusyon ng korte at maisapinal ang resolusyon. Pinabibigyan ng korte ng kopya ng resolusyon ng Senate President at Senate Secretary para ipatupad ang suspensyon. Nangatwiran pa noon si Estrada na hindi dapat siya masuspindi dahil wala pa siyang kompletong pagkakataon na questionin ang ginawang preliminary investigation ng Department of Justice at Ombudsman kaya wala raw sapat na basehan ang suspensyon. Pero sabi ng Ombudsman nakasaad sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act na dapat mailagay sa preventive suspension ang isang pampublikong opisyal na may kinakaharap na kaso. Sabi ng Sandigan Bayan, marami ng kaso ang nagpatupad ng suspensyon sa isang pampublikong opisyal at mandatory rin daw ito. Habang suspendido si Senador Jinggoy Estrada, ayon sa Ombudsman, hindi nito magagampanan ang kanya mga tungkulin bilang isang senador. Kabilang sa mga gawain ng isang senador ang pagpasa ng mga batas at ang pag-upo bilang senator judge sa isang impeachment trial. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Estrada na hindi niya kailanman ginamit o gagamitin ng kapangyarihan at pribilehiyo ng kanyang opisina para protektahan ang sarili laban sa mga alegasyon. Kasabay daw ng kanyang desisyon na hindi magpasailalim sa protective custody ng Senado at kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad. Agad daw niyang pinatigil muna ang kanyang sahod. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigit 56 na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Bureau of Customs na iya sa isang bodega sa Pasay City. Galing daw sa iba't ibang bansa ang 14 na inabandonang parcel na naglalaman ng shabu, high-grade marijuana at opium poppy. Aabot ang timbang ng mga kontrabando sa mahigit 21 kilo. May nakuha rin 100 vape cartridge na may liquid marijuana. Na-turn over na mga ito sa PIDEA para isailalim sa masusing pagsusuri at investigasyon. Tinawag na kasinungalingan ng ilang binanggit na personalidad ang akusasyon ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico na tumanggap umano sila ng pera. Saksi si Ian Cruz. Naging press conference ang ginawang pagharap sa Mandaluyong ni dating Congressman Mike Defensor at ang nagpakilalang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Wala kasing senador na dumalo kahit pa sinabi ni Defensor na dito magaganap ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Bloc ukol sa flood control scandal. Bukod sa 18, may 4 pang bagong testigo mano ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Isa sa kanila ang dati rin daw sundalo na si Jeron Valderrama. Kasama raw siya
sa nag-deliver ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo noong kongresista pa siya. Binanggit din niyang nahatiran nila ng pera si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Martic Side yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then, pakalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then, lumapit din po si Chairman George Garcia. Then, binuksan po ulit ni Martic Side yung sliding door. Then, inabot po yung receiving copy. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Romualdez sa Tulfo, pero nauna na nilang tinanggi ang mga paratang. Pinasinungalingan naman ni Garcia ang akusasyon. Anya, hindi na nagtutugma ang mga sinasabi ng nag-aakusa dahil dati 4 na maleta daw ang ibinigay sa kanya. Ngayon ay bag na maliit na lang. Mahirap anya kung may nagdidikta lang kung anong sasabihin at ano naman anya ang kinalaman niya sa flood control. Nagpakita rin ng iba't ibang larawan ng mga ex-bodyguard ng mga umunoy delivery ng mga maleta. Meron ding larawan ng mga tagpo sa hangar na pag-aari ni COSA Misibis Aviation and Development Corporation. May larawan din sina Senador Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta kasama ang mga empleyado umano ni Co. Pero wala na silang ibang binanggit na detalye. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangilinan na puro pasaring, aligasyon at palabas lang anya ang mga ito. Gusto lang anyang mantsahan ang naiulat na pag-upo niya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Dagdag pa niya, walang basihan ang tinawag niyang tangkang pagdungi sa kanyang pagkatao. Pananagutin daw ni Pangilinan ang mga nag-akusa sa mga paninirang ginawa nila, pati sa pagdamay sa kanyang pamilya. Ang isa namang dating tauhan umano ni Co, idinetalye ang paghahatid daw ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Senate President Cheese Escudero. Noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Cheese Escudero sa New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Dating nasa Cayetano Block sa Escudero pero nakiisa sa pagluklok sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Escudero. May larawan din si dating PNP Chief at ngayong MMDA General Manager Nicolas Torre III kasama ang mga witness. Ayon sa kanila, panahon ito noong hinihikayat sila na kontrahin ang naging pahayag ni Orly Goteza sa Senate Blue Ribbon Committee noong 2025. Wala pang tugon sa amin si Torre kaugnay sa akusasyon. Ilang media personality rin ang binanggit ng ilan sa kanila na dinadalhan umano ng perang naka-paper bag sa utos ni Co. Pero wala ulit silang ibinigay na detalye at wala ring ipinakitang ebidensya. Na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio, at doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang. Tinawag na kasinungalingan ni Arnold Clavio ang bintang na anyay nakakatawa at nakakalungkot. Haharapin daw niya ito ng walang takot at hinamon ang nagbintang na maglabas ng ebidensya. Hindi raw siya natatakot at wala raw siyang itinatago. Sa korte na lang daw sila magkita at doon daw nila ulitin ang kanilang mga anyay walang kakwenta-kwentang bintang. Ayon naman sa GMA Network, sineseryoso nito ang mga bagay na may kinalaman sa integridad ng mga mamamahayag nito. Susuriin ng network ang usapin. Nananatili rin ang paninindigan ng GMA Network sa responsableng pamamahayag. Nanawagan din ito sa publiko na huwag gumawa ng mga konklusyon base sa mga hindi beripikadong impormasyon. Idinawit din ng mga umunoy dating bodyguard ni Co ang kolumnistang Simon Tulfo. Pero tinawanan lang ni Tulfo ang aligasyon. Paano raw magkakasya ang limpak-limpak na salapi sa isang supot? Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Pinalagan din ni Sharon Cuneta ang mga alegasyon ng mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico.
Tinawag po niyang sinungaling ang mga dating bodyguard. At sabi pa niya, ang litratong ipinakita sa press con ay kuha sa pagpunta ng kanyang pamilya sa Marawi para personal na magpasalamat sa mga sumuporta sa asawa niyang si Senator Kiko Pangilinan. Nagbabanat daw sila ng buto at lumalaban ng patas dahil lahat ng meron daw sila ay pinaghihirapan nila. Pinaimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang reklamong walang benepisyong nakuha ang isang namatay na miyembro ng PhilHealth dahil wala pang 24 oras sa ospital. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto ng Pangulo na tukuyin ng otoridad ang posibleng pagkakamali sa pagpapatupad ng mga polisiya ng PhilHealth. Kaugnay ng insidente, nilinaw ng UERM Memorial Medical Center sa GMA News na hindi na-admit sa kanilang ospital ang pasyente. Git ng ospital, lahat umano ng mga pag-uusap ay sa pamamagitan ng tawag sa telepono at hindi nailipat o nasuri sa kanilang ospital ang pasyente. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng isa pang ospital na binanggit ng pamilya ng pasyente sa kanilang viral post. Pinalagan po ng kampo na isang coach ng Ateneo basketball team ang anggulong hazing o homicide kaugnay sa pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Git po nila aksidente at walang may gusto sa nangyari. Inabot naman po ng 10 oras ang pag-uwi sa labi ni Baterbonia sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. Saksi si JP Soriano. Mula umaga nitong Lunes sa Davao del Norte hanggang gabi sa Agusan del Sur, hindi nauubos ang mga nagbibigay pugay kay Rene Bobet Baterbonia. Ang sports hero ng Davao Region at Caraga. Ang dapat ay 4 na oras nang nabiyahe mula Panabo, Davao del Norte, naging mahigit 10. Hanggang maiuwi na si Bobet sa Talacogon, Agusan del Sur, mag-aalas 2 ng madaling araw. Maraming salamat po sa mga tulong. Pero ang totoo sa mga narito at maraming Pilipino, si Bobet ang dapat pasalamatan para sa pagbibigay mukha sa mga nangangarap na nakikipagsapalaran sa malayo. Ang huling yakap niya sa ina noong bago lumuwas pa Maynila noong June 4, sinikap na mapreserba ng artist na si JP sa isang digital painting na inalay sa ina ni Bobet. At least nakita ko na sa huling sandali, nihakap niya ako, hinahon niya ako. Parang sabi niya, huwag ka nang mag-alala, ma. Parang sabi niya, sakit. Kalakip daw nito noon ang isang pangako. Pagdating daw ng June, di na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung 70% sa iyo, yung 30% sa akin. Sabi niya. Sa barangay San Nicolas lumaki si Rene. Ang kanyang husay sa basketball, hinasa sa court na ito. Nayari sa kahoy ang poste at board, kung saan niya rin tinuruan ang pinakabatang kapatid na lalaki. Basketball. Unsa ka na basketball, unsa forma mag-basketball, unsa forma mag-basketball be? Unsa mag-shot, pag forma mag-shot no. Proud na nakadisplay sa kanilang tahanan ang mga medalya at tropeo ni Rene. Ang mga labi naman ni Divine Adili, ililipat bukas sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Sa isang mensahe sa GMA News Online, kinumpirma ng ama ni Divine na babiyahe siya mula Nigeria papuntang Pilipinas, bagaman wala pang pinal na schedule. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkalunod ni Baterbonia at Adili, humarap sa NBI ang abogado ni Reynaldo Jacinto na 20 taon ng coach ng Ateneo basketball team. Inalagaan ng kanyang kampo ang pagtutok ng CIDG sa anggulong homicide o hazing. First part na ng team yan, and it's not a condition for the team. It's just training, exercise, camaraderie lang. Walang torture. Homicide? No, it's an accident. Hindi rin humarap ang iba pang opisyal ng team at mga player na ipinatawag ng NBI, maliban kina resigned team manager Christopher Epo Kimpo na tumanggi sa panayam at Ateneo Blue Eagle player EJ Capihe. We mourn our fallen brothers, Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives.
Abogado lang din ng dating head coach na si Tab Baldwin ang sumipot. He was not in a good condition to appear. Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. Abogado rin ng 27 anyos na si Coach Sandro Soriano ang nagpakita. He's suffering from emotional distress. He's undergoing sessions at the Ateneo Office of Guidance and Counseling. He's not going anywhere. In fact, he wants to face all of this and give his side. Nagtungo naman sa CIDG ang mga dating manlalaro ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team. Inimbitahan sila para magbahagi ng kaalaman at karanasan kaugnay sa mga nilahukan nilang team building sa ilalim ni Baldwin sa mga nakaraang taon. Sinagot naman ng MVP Sports Foundation ang sinabi ng CIDG na napag-alaman nilang ang Ateneo Basketball Team ay pinatatakbo umano ng isang foundation ng kumpanyang Smart Communications. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo ng Foundation na hindi nila pagmamayari ang koponan at hindi rin nila ito minamanage. Limitado lang daw sa pagpopondo ang kanilang papel sa pagsuporta sa mga sports program. Ang MVP Sports Foundation ang namamahala sa mga sports initiatives ng MVP Group kung saan kabilang ang Smart Communications. Kinumpirma nila na empleyado ng Smart Communications ang nagbitiw na team manager na si Epo Kimpo. Pero naglilingkod siya sa Ateneo Basketball Team sa kanyang sariling kapasidad. At sa pwestong ito, nasa ilalim si Kimpo ng otoridad at direksyon ng Ateneo de Manila University at mga opisyal nito. Sa June 24, ihahatid sa huling hantungan si Bobet. Mamiss ko sa kanya yung anang mo uli siya dire nga pag uli niya daghan ang manghagad siya mong laag ang pinaka ko ang ginako tawagong ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa mo uli siya mo na pinaka mamiss din ako siya na mo tawag sa ko nga pa sa party kay rin. Mula sa Agusan del Sur, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Halaw sa isang totoong gusali sa Binondo, Maynila, ang lokasyon ng isa sa mga eksena ng El Filibusterismo ni Gat Jose Rizal. At ang gusaling yan na dating pansiteria, nakatayo pa rin matapos ang mahigit 100 taon. Alam mo now, sa pagsaksi ni Darlene Cad. Pag Binondo, tiyak maiisip ang Ongpin Street, katabi lang ng Binondo Church at puntahan ng mga mahilig mag-food trip. Pero noong panahon ni Rizal, Kalye Sacristia ang tawag, na binanggit din ni Jose Rizal sa nobelang Noli Me Tangere. Pagbalik sa bansa, dito nagmasid ang bidang si Crisostomo Ibarra na tila wala raw nagbago sa 7 taon niyang pamamalagi sa Europa. Isinabuhay din sa Maria Clara at Ibarra ang isang eksena sa gitna ng paglalakad ni Ibarra. Namatay ang inyong ama sa bilangguan. Nagkaroon siya ng isang matinding kaaway. Siya ang dahilan kung bakit nawasak si Don Rafael. Mula Kalye Sacristia, naging Ongpin Street bilang bahagi ng Filipinization ng mga pangalan kasunod ng paglaya ng Pilipinas mula Espanya. Yung Kalye Roman Ongpin naman, may store si Roman Ongpin dito sa Binondo. Isa siyang successful businessman, may mga trends sa accounting na pinakilala siya dito sa Pilipinas. Ilang beses ding nakulong si Ongpin On dahil sa pagtulong sa mga revolusyonaryo sa gitna ng magkasunod na pananakop ng mga Espanyol at Amerikano. Ilang hakbang mula sa Ongpin, mararating naman ang isang gusaling tila naiwan sa nakaraan. Makikita natin dito yung gusali ng Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Nabanggit siya ni Rizal sa El Filibusterismo. Dito kumain ng pansit lang yung mga estudyante habang pinag-uusapan nila yung mga praile. At nakakagulat na kahit malaking bahagi ng Binondo ang nasira, itong pansiteria nag-survive pa rin. Makikita pa rin natin yung estilo niya na parang siyang bahay na bato, and it's worth preserving para may alaala yung mga kababayan natin ang itsura ng Binondo noong unang panahon. Dati ay kita pa ang signage ng kainan pero natakpan na ng katabing gusali. Dahil panahon pa ng mga Kastila nakatayo ang dating pansiteria, lampas ito sa 50 taong kailangan para protektahan ito ng National Heritage Law.
Kaya di basta-basta pwedeng gibain o ilipat ng walang pahintulot. Yung ating mga mambabatas nag-explore na rin ng paano natin mababago yung batas such that mabibigyan ng incentives yung mga property owners na iayusin yung kanilang mga gusali. Kasi hindi man nila ma-dispose, hindi man nila mag-iba. Pero issue din na paano kung wala rin kasi kaming perang pampaayos. Binago ng maigi ng panahon ng itsura ng Binondo. Pero habang buhay maaalala ang nakaraan dito sa panulat ni Rizal. Kala ko parang fictional lang or at least katang isip lang talaga ni Rizal yung mga nababanggit na mga lugar. Somehow pala yung iba doon is parang meron talaga siyang background or meron siyang history. Ang kagandahan ng Binondo at saka ng Maynila in general, marami na ngayong mga heritage advocates, no, na kumikilos para ipreserba yung alaala ng Binondo at ipakilala ito sa mas maraming tao. On the part ng NECP naman, tinutulungan natin itong mga grupo na ito by giving them access to historical sources para mas ma-verify nila yung mga kwento na nare-research nila. Sentro ng komersyo noon at ngayon at sa pananaw ng mga historiador ay mahalagang saksi rin sa kasaysayan. Marami pang mga kwento ng Binondo na nabuo noon na pwede ma-research at kwento na nabubuo pa. Kaya lalong yumayaman yung kasaysayan ng Binondo kahit nag-iiba na siya ng itsura. Alam mo na! Alam mo na! Ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Bigla pong lumipat ng linya ang puting SUV na yan kaya napakabig pakaliwa ang isang truck sa bahagi ito ng SLEX Mamplasan Exit. Napakabig tuloy ang mga nakasunod na sasakyan kabilang na ang hybrid SUV. Mabuti na lang at hindi nagkabanggaan. Ayon sa driver ng hybrid SUV na may-ari ng dashcam, nag-sorry sa nangyari. Ang driver ng SUV na biglang lumihis pero hindi raw niya ito matanggap dahil na-trauma ang kanyang ina at kapatid. Inireport na raw niya ito sa kinauukulan. Napaaga ang tawag ng tungkulin para sa isang grupo ng mga nursing graduates sa Kidapawan, Cotabato. Sa gitna po kasi ng kanilang pre-board exams sa review center sa General Santos City nitong June 8, biglang yumanig ang magnitude 7.8 na lindol. Ilan po sa kanila ang nagtamo ng galos dahil sa bumagsak na debris mula sa kisame. Pero nagpasya ang 7 magkakaibigan na tumulong sa pinakamalapit na ospital. Umalalay raw sila sa mga nurse at doktor sa pag-asikaso sa mga pasyenteng nag-hyperventilate. Nawala ng malay, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pa. Meron din daw silang inasikasong dialysis patient. Laking pasasalamat daw nila sa kanilang guro dahil maganda ang kanilang training, lalo na sa pagresponde sa sakuna. Ang karinderyang naging saksi sa tagumpay at hamon sa kanilang buhay kolehiyo, itinampok ng magbabarkada sa kanilang graduation photoshoot bilang pasasalamat. Ating saksihan. May kasabihan, never forget your day once. Kaya ang magbabarkadang ito mula UST, isinama sa kanilang graduation photo shoot ang espesyal na lugar na naging bahagi ng kanilang college journey. Ang paborito nilang karinderya. Discover namin yung eatery back when we were second year kasi ang daming kumakain. Ayun, tinry namin and ever since, naging go-to na talaga namin siya. Naging saksi raw ang karinderya sa mga hamong pinagdaanan, mapa-hell week man o masayang araw. Bukod sa pagkain, hindi raw nila makakalimutan ang mga ate at kuya sa likod ng karinderya na nagsilbi ring kanilang tahanan. Sana alam nyo kung gaano kadaming estudyante ang binuhay nyo. Thank you for being our home, away from home. Ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, servisyo na totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!